Sa wakas, Golden State may bagong signed na player. Brandon Williams dapat nga bang seryosohin ng Warriors at Brandon Podziemski posibleng hindi muna bigyan ng contract extension. Ang Golden State Warriors ay pumirma kay Davon Smith, ang isa sa mga naging standout sa Summer League Championship game. Hindi pa opisyal na sinabi kung anong klaseng kontrata ang ibinigay sa kanya, pero malaki ang posibilidad na exhibit 10-day contract ito. Ang ibig sabihin nito, hindi pa automatic na kasama si Smith sa regular NBA roster. Mas malamang nabibigyan siya ng pagkakataong patunayan ang sarili niya sa training camp at preseason. Si Smith ay isang 24-year-old point guard na may taas na 6 feet 0 inches. Dati siyang naglaro sa Street Johns at bago yon ay 5 taon siyang naglaro sa college basketball. Mas naging interesting ang pangalan niya matapos siyang makuha ng Santa Cruz Warriors noong February. Sa 9 na laro niya sa G League, nag-average siya ng 17.2 points, 6.7 rebounds, 6.6 assists. Ibig sabihin, kahit maliit ang katawan niya para sa NBA point guard, kaya niyang gumawa ng maraming bagay sa court. Hindi lang scoring, kundi pati rebounding at playmaking. Pero ang pinaka-importante, Summer League Finals. Dito talaga niya ipinakita kung bakit interesado ang Warriors sa kanya. Sa championship game laban sa Memphis Grizzlies, nagtala si Smith ng 21 points, 9 rebounds at 3 assists, habang 9 of 14 ang shooting niya. At higit sa lahat, nanalo ang Warriors 94-90 para makuha ang Summer League Championship. Kaya hindi nakapagtataka na pagkatapos ng magandang performance na yon, binigyan siya ng Golden State ng pagkakataon. Ito ang mas interesting na parte. Meron ng 2 players ang Warriors na nasa two-way contracts, LJ Cryer, Malevy Leons, at may iba pang lumalaban para sa natitirang two-way spots tulad ni Davon Smith, LaJay Jones at Graham Ike. Tandaan, 3 two-way contract spots lang ang available sa bawat NBA team, kaya magkakaroon talaga ng matinding kompetisyon. Ito ang maaaring maging unang domino. Napakaganda ng ipinakita ni Cryer noong nakaraang season. Nakapag-shoot siya ng 39.4% mula sa 3-point range sa 5.2 attempts bawat game. Kung gusto ng Warriors, maaari nilang i-upgrade ang kontrata ni Cryer mula two-way papunta sa standard NBA contract. Kapag ginawa nila yon, magkakaroon sila ng isang additional two-way spot at doon magiging mas malaki ang posibilidad na makuha ni Smith ang isa sa mga natitirang two-way slots. Pero may problema. Kung hindi nila i-upgrade si Cryer at manatili siyang two-way player, posibleng maging mahirap para kay Smith na makakuha ng spot. Bakit? Dahil parehong maliit na guards sina Cryer at Smith at maaaring ayaw ng Warriors na magkaroon ng 2 undersized guards sa kanilang two-way contracts. At ngayon, malamang hindi muna bibigyan ng Warriors ng contract extension si Brandon Podziemski ngayong off-season. At ayon sa report, tama lang daw ang desisyong iyon. Pero may isang paraan para pagsisihan ng Warriors ang kanilang desisyon. Kailangang maagaw ni Podziemski ang starting spot at patunayan na deserving siyang mabayaran ng malaki. May potential si Podziemski, pero hindi pa siya consistent. Noong nawala si Steph Curry late last season, nagkaroon siya ng malaking role at nag-a-average sa kanyang final 24 games ng 17.8 points, 5.4 rebounds at 3.8 assists habang nag-shoot ng 38% mula sa 3-point range. Maganda ang numbers na yon. Pero ang problema, hindi pa niya napapatunayan na kaya niyang gawin iyon sa buong season. May mga pagkakataon na nagiging inefficient siya kapag hawak niya ang bola. At kapag hindi pumapasok ang kanyang shots, minsan ay bumababa rin ang kanyang confidence. Kaya ayaw mo na mag-risk ng Warriors. Kung mapapatunayan ni Podziemski na kaya niyang maging consistent, posibleng umabot sa paligid ng 22 million kada taon ang future extension niya. Pero ayaw ng Warriors na magbigay agad ng ganoong kalaking pera kung hindi pa sigurado kung sustainable ang kanyang production. Kaya mas logical para sa Golden State na maghintay hanggang next off-season. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kung gusto ni Podziemski na maging starter, kailangan niyang talunin sa competition si DeAnthony Melton. Mas natural na fit si Melton bilang partner ni Curry dahil sa kanyang on-ball defense. Kaya hindi sapat na maging okay lang si Podziemski. Kailangan niyang ipakita na consistent ang 3-point shooting niya. Kaya niyang gumawa ng offense, mas maaasahan ang kanyang passing. Kaya niyang gumawa ng plays. At higit sa lahat, kaya niyang maging starter level player. Ito ang one path ni Podziemski. Simple lang, agawin ang starting job. Kung maupo siya sa bench buong season, mahihirapan siyang patunayan na deserving siya ng malaking kontrata. Pero kung maungusan niya si Melton at maging starting guard katabi ni Curry, ibang usapan na yon. Hindi lang Warriors ang nagra-risk dito. Si Podziemski mismo ay may malaking gamble. Kung maghintay siya hanggang next off-season at hindi maganda ang 2026-27 season niya, maaaring bumaba ang kanyang value.
kaya ang 2026-27 season ay magiging napakahalaga para sa kanyang career at future contract. At ngayon, habang unti-unting nabubuo ang roster ng Golden State Warriors para sa bagong season, may isang guard na dapat daw nilang seryosong pag-isipan bago tuluyang matapos ang off-season. Hindi siya ang pinaka-obvious na target, pero ayon sa article, may dahilan kung bakit dapat siyang tingnan ng Warriors, lalo na dahil kailangan nila ng dagdag na depth at playmaking sa backcourt. Sa ngayon, meron silang mga guards tulad ni DeAnthony Melton, Brandon Podziemski at Gary Payton. Problema, hindi ganun kalalim ang kanilang options kapag may injured o kailangan magpahinga. Kaya kailangan nila ng player na kayang magbigay ng minutes, ball handling at playmaking nang hindi kailangan maging pangunahing scorer. Dito pumapasok si Brandon Williams. Sino ba si Brandon Williams? Noong nakaraang season kasama ang Dallas Mavericks, nagkaroon siya ng pagkakataong mas lumaki ang role dahil sa pagkawala ni Kyrie Irving. Sa 66 games, 15 beses siyang naging starter at nag-average ng 13.0 points, 2.9 rebounds, 3.9 assists, 47.2% shooting mula sa field. Ibig sabihin, napatunayan niyang kaya niyang maglaro ng significant minutes sa NBA. Hindi man siya superstar, pwede siyang maging isang reliable rotation guard kapag kailangan ng Warriors ng dagdag na ball handler. Ang pinaka-question mark kay Williams ay ang kanyang 3-point shooting. Noong nakaraang season, 23.2% lang ang 3-point shooting niya at malaking problema yon para sa Warriors dahil isa sa pinakamahalagang bagay sa kanilang sistema ay spacing. Kung nasa loob si Williams at hindi siya respetado ng depensa sa 3-point line, maaaring masikip ang driving lanes para kina Steph Curry at iba pang scorers. May isa pang pangalan na tinitingnan ng Warriors para sa backcourt, si Terry. Pero limitado rin ang production niya nung nakaraang season, kung saan nag-average lamang siya ng 3.7 points at nag-shoot ng 43.9% mula sa field sa kanyang stints sa Chicago at Philadelphia. Kaya ang punto ng report ay, kung gusto ng Warriors ng competition para sa backup guard spot, bakit hindi nila tingnan ng mabuti si Brandon Williams? May flaws siya, pero mayroon din siyang napatunayang NBA experience. At may ibang option din sa frontcourt. Hindi lang guard ang kailangan ng Warriors. May overlap nga si Williams kay Gary Payton ikalawa. Pareho silang may playmaking ability pero hindi ideal bilang floor spacers. Kaya kung finalize na ang ibang backcourt signing ng Warriors, maaaring wala nang dahilan para kumuha pa ng isa pang guard. Isa pang problema, baka gusto ni Williams ng guaranteed contract habang maaaring training camp deal lang ang gustong ibigay ng Warriors. Hindi sinasabi ng report na si Brandon Williams ang sagot sa lahat ng problema ng Warriors. Pero habang meron pa silang roster decisions na kailangan gawin, karapat dapat siyang bigyan ng seryosong evaluation. May weaknesses siya, lalo na sa 3-point shooting, pero may napatunayan na siyang kakayahan bilang NBA rotation guard. At yan ang mahalagang balita ngayong araw. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Salamat sa panonood! Peace out!